depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. May chance kaya? Baka sinusubukan ka lang. Meron bang ganun? Possible ba yun? Yung binibigyan ka lang ng couple of days para mauna ka mag-chat, mag-PM sa kanya. May ganung instances ba? Okay? So, sige, try natin pag-usapan dito. O kaya, kailan mo malalaman na sinusubukan ka niya kapag nag-PM siya sa'yo? Mga ganun. Basta, maraming revealing moments na matututunan natin for this video at kailangan nyo lang mag-stick. At I think kailangan nyo mag-focus sa mga strategies na mag-stick lang kayo sa mga strategies na alam nyo. Do not over-strategizing yung ex nyo para mabalik nyo lang because that's stupid. Okay. Anyways, let's go ahead and let's talk about this. Paano mo ba malalaman kung sinusubukan ka lang ng ex mo? Ito yung kadalasan tanong sa akin eh. Coach, hindi kaya hinihintay lang niya ako na i-chat ko siya na una ako mag-chat sa kanya bago siya mag-reply sa akin? Alam mo, yung ganong idea na hinihintay ka niya na una ka mag-chat, super possible niyan. Sobrang posible niyan. Maybe ang possibilities niyan is 50% of the time na hinihintay ka lang ng ex mo na mag-chat sa kanya. That's 50%. Mataas na chances naghihintay lang siya na mag-chat ka, mag-reach out ka sa kanya. But the point is, kapag ba nag-reach out ka, babalikan ka niya? No. Okay? That's my point. It's a big no. It doesn't mean na nag-reply ka, nag-chat ka sa kanya, na-reach out mo siya. It means na babalikan ka. There's no such thing like that. Don't be a piece of shit. If you are thinking na ganun lang ang kailangan mong gawin para balikan ka niya, so what's the point na nakipaghiwalay pa siya sa'yo kung sa pamamagitan lang pala ng isang chat mo, babalikan ka niya? Di ba? Make sense? I mean, it doesn't mean na i-chat mo siya, i-reach out mo siya, babalikan ka niya. Walang ganun. Pero na lang kung mahal ka pa talaga niya. Kung mahal ka talaga niya, iba kasing usapan pag mahal ka talaga niya eh. Ang karamihan kasi sa inyo, hindi na mahal ng ex nyo eh. Pero kung gusto nyo malaman kung mahal pa kayo o hindi, kung sa YouTube lang, hindi nyo na malalaman yan. I think you need to set an appointment sa akin. Sige, pag nagpa-schedule kayo sa akin, ikwento nyo yung story, malalaman ko kung mahal pa kayo o hindi. That's the point. Anyways, kung alam mo naman sa sarili mo na hindi ka na niya mahal, kahit anong reach out mo dyan, hindi naman babalik yan. Huwag ka na magpauto, di ba? Hindi ganun yun. Especially mga kalalakihan. Mga kalalakihan, madalas tanong nila yan eh, baka naghihintay lang po yung ex ko na babae na i-reach out ko siya. Don't do that, okay? Don't do that. Never ever do that. Wag mong gagawin yun. Mas may chance na kapag ang babae nag-reach out siya sa lalaki, mataas ang chance na pwede pa sila magbalikan. Kumpara sa lalaki na mauuna siya mag-reach out sa babae. That's stupid. That's doom. That's catastrophe. Diyan na kayo magkakasabog-sabog kapag ganun. Kaya yung mga client ko, yung iba, nanggigigil na gusto na nilang i-chat yung ex nila. No, don't do that. Hindi porket chinat mo ex mo, babalikan ka niya. Huwag mong gawing stupido yung ex mo, okay? Hindi ganun yun. At the same time, in the very first place, hindi ka naman hihiwalayan yan kung ganun-ganun lang kadali yung paraan para balikan ka niya, di ba? Kung talagang gusto ka niyang balikan, kailangan nating dumaan sa tinatawag na no contact rule. Kailangan ma-realize niya kung gaano kanya kamahal. Kailangan ma-realize niya kung gaano kanya kakailangan sa buhay niya. Kailangan ma-realize niya kung gaano ka-importante. Kailangan ma-realize niya na mahirap pala mabuhay na wala ka sa tabi niya. Sa tabi mo, kailangan niyang malaman, mapagtanto, mapagsisihan lahat ng pagkakamali niya sa'yo. At kung i-reach out mo lang siya dahil feeling mo sinusubukan ka lang niya, feeling mo hinihintayan lang kayong dalawa, hindi mo makukure yung insecurity niya. Hindi mo siya mapapastart na mapa-insecure sa sarili niya. Kailangan kasi maramdaman niya yung insecurity na nawawala ka na. Gusto mong maramdaman niya na parang may pain. Hindi mo kasi mapaparamdam yung pain kung meron na namang message dyan sa chat box niya na mukha mo na naman at pangalan mo yung nakalagay. Either text or chat.
Kaya wag ka nang umasang sinusubukan ka niya kapag ganun. The point is, natural, ang ex natin, mas gusto nila na, yun yung ex mo, mas gusto niyan na nakikita niyo yung pangalan niyo doon, di ba? Mas gusto nila yun. Mas trip nila yun na nakikita nila yung mga pangalan niyo kung paano kayo nagre-reach out sa kanila. And then the second thing, paano pag nag-chat na, sinusubukan ba ako? Pwede, minsan kapag nag-chat sila, tinitignan lang nila kung in love ka pa rin o hindi. Kaya huwag kayong magpapauto, no? Hindi porket nag-chat sa inyo yung ex nyo, namimiss na kayo. Minsan nagsusubok-subok lang. Tinitignan-tignan nila kung, kamusta na kaya tong ex ko na to? Ano na kaya yung lagay niya? Mahal pa kaya ako nito? Huwag kayong magpapahuli, okay? Huwag niyong ipapakita sobrang needy nyo. Huwag niyong ipapakita na sobrang kailangan nyo sila. Once na nag-PM sila sa inyo na feeling nyo, they are just testing the water. Ibig ko sabihin testing the water, tinetest lang kung ano na ba yung lagay nyo. Kung chinecheck lang kung mahal mo pa rin ba o hindi mo na mahal. Kung gano'n lang yung intention ng pag-reach out ng ex nyo, mas better na wag na lang kayo mag-reply. Sasayang lang kayo ng oras doon. Kaya, that's it. It's better to respect yourself at wag kang mahulog sa patibong ng mga ganyang ex nyo na sinusubukan lang kayo. Una, huwag kayong magre-reach out. Pangalawa, huwag magre-reply basta-basta. Okay, hindi porket nag-chat, re-reply agad. Don't be stupid. Especially, as I said, mga kalalakihan. May exemption dito eh. Yung mga babae kasi minsan napagbibigyan pa ng mga lalaki. Pero yung mga lalaki, hindi, huwag kayong tatanga-tanga, okay? Please listen to my advice, okay? Thanks for watching.